Oo, ha? Alam mo, Mare, pare, kanina, init na ako sa mga tinatanong ng pangalan ng pare. Akala ko nga wala nang katapusan eh. Pero pasalamat na rin tayo naging Kristiyano na ang anak natin. Kristiyano nga. Pero ang dami naman requisitos. Kung alam ko lang anong mangyayari, hindi ko na sila pinabinyagan tong anak ko. Tingnan mo tong taong to. Anong gusto mo mangyari sa bata? Hindi maging alagad ng Diyos. Oo nga naman, pare. Minsan lang sa isang taong binyag. Kailangan pagdiwang. Kayo naman hindi na kayo mabiro. Hindi ba, Hepe? Bakit Epi pa ang tawag mo sa akin? Magkumpare na tayo. Pare na lang. Sir, may tawag ko sa radyo nyo. Bito, si Epe to. D1, information. Robbery in progress at the Luz Biminda supermarket. Suspects heavily armed and considered dangerous. Women hostages taken. Waiting for orders, sir. Do you read me? Over. Bito, huwag niyo munang pasukin. Hintayin niyo ako. Sir, nasa loob yung mga hold-upper. Ilan sila? Hindi ko alam kung ilan sila, sir eh. May mahaba ko silang dala. Wala silang lalabasan kundi dito sa harap. Kinandado namin yung labasan sa likod. May mga hostage ba? Meron, sir. Pero hindi namin matiyak kung ilan. Kayong mga nasa loob. Si Teniente Guerrero ito. Wala kayo ibang madadaanan kundi dito sa harap. Makabubuti para sa inyo ang sumuko ng mapayapa. At pinangangako ko, hindi kayo maano. Hindi kami susurrender. May mga hawa kaming hostage. Pag hindi nyo kami pinalis ngayon din, papatayin namin sila. Walang kasalanan sa inyo mga taong yan. Pakawalan nyo sila. At maaari tayo mag-usap. Ano akala mo sa amin, mga gago? Kung talaga mahalaga sa'yo mga taon to, susunod ka sa gusto namin. Pag-usapan natin yan. Walang hindi makukuha sa mabuting usapan. Pero hindi tayo magkakaintindihan na ganito. Papasok ako para magkasundo tayo. Pumasok ka! Pero ikaw lang, huwag ka magdadala ng baril! Ano pang iniintay mo? Papasok ka ba o hindi? Kung meron ka mang iniisip, kalimutan mo! Huwag mo na ituloy! Papasok na ako. Taas mo kamay mo nang makita ko! Halika! Lumapit ka! Lumapit ka rito! Diyan ka lang! Malinis. Pwede bang makita ang mga hostage bago tayo magkasundo sa usapan? Dito! Ayan sila. Kamusta kayo? Wala bang nasaktan sa inyo? Wala naman ho, Epe. Paano ba tayo? Anong kasunduan gusto niyo? Sabihin mo sa mga pulis mo, bigyan kami ng sasakyan at walang susunod. Maaari ba pakawalan niyo sila? Ako na lang sama niyo.
Talaga kasama ka. Lahat kayo isasama namin. Bakit? Ang akala mo ba, pakakawalan namin ng mga babaeng yan? Magagamit namin ng mga yan. Ang kitid naman ang utak mo eh. Ang hirap sa inyo, mga pulis probinsya. Isip patola! Yan ang akala mo. Dun, bigla! Pare, meron pa dito! Dahan-dahan lang, oh. Pare, tuloy tayo sa bahay. Pare! Huli ka, ha? Huli ka! Tingnan mo nga naman ang buhay natin, Mare. Kaninang paglabas natin sa simbahan, ang saya-saya natin. Yun pala, barilan ang pupuntahan ninyo. Paano kung may nangyari sa inyo? Imbis na masarap na pagkain, kapit galyeta sa magiging handa natin. Dulot dulo, ano? Eh bakit naman yan ang iisipin mo, Mare? Lahat naman ng bagay, may kanya-kanyang panahon. Hindi natin maiwasan yan. Lalo ka na, Mare. Pulis ka. Pulis ang asawa mo. Hindi ba paminsan-minsan naiisip mong pwedeng may mangyari sa inyo? Hindi ba? Oo. Bakit hindi? Trabaho namin yan eh. Sanay na kami, Mare. Ewan ko. Hindi ako masasanay dyan. Marahil nga, walang makakaunawa sa damdamin ng isang pulis, kundi isa ring pulis. Hepe, mukha yatang may masamang hanging umiip galing sa Maynila. May balitang lumalabo na raw ang kaso ni Judge Valderrama. Baka pagdating ng araw mabalitaan nating nasa laya na siya. Tsaka may ginawang salamangka na naman si Judge. Paano naman din magkakaganon? Hindi na naman sumipot ang mga testigo. Eh kung ganyan ang ganyan, madadrop na naman ang kaso laban sa kanya. Mukhang madidiskaril na naman ang takbo ng asunto, Hepe. Dito pa naman sa atin nagsimula ang lahat ng kalokohan niya. Mahirap talaga. Hindi ba may kasabihan tayo? Mas mabilis ang gulong ng pera. At mas malakas ang hagupit ng impluensya kaysa sa tibay na ebidensya. Basta't gawin natin ang ating tungkulin. Kung gumagawa sila ng paraan, problema na nila yun. Mga pulis tayo. Hindi tayo dapat mangimasok. Pwera na lang kung gagawa sila ng kalokohan dito.
Sabi niyo, Hepe, batas ko ikulong yung suspect. Nagbagong isip ng kumplainant. Eh, wala naman akong magawa. Di, pinakawalan ko yung suspect. Kamukat-mukat yun, ako naman ang nirereklamo. Hindi bale, pasensya ka na lang. Ayusin na lang natin. Okay lang yun, sir. O yan, pares yan ha. Tira ka. Tumawa yan. Pares dito ha. Daya talaga na ito. Kayo natapulog ka na. Pambira kayong dalawa, oh. Pares-pares ng laban, eh. Nagtatalo pa kayo. Pare, baka sila na ito. Walang galang sa inyo, kabayan. Maaari bang matignan yung baggage compartment? Pwede yun. Akin na susi. Pwede ba matingnan ng likuran? Bukas mo yan, boss. Huwag, kabayan. Attorney, mga ilang buwan na rin ang pinalipas natin. Alam kong inip na kayo. Oo nga, Judge. Sawan-sawa na ako sa tsipog dito sa loob, eh. Huwag ka masyadong mainip. Darating tayo riyan. Kaya hindi tayo makakilos noon. Dahil mainit pa ang sabaw. Maramag. Ito mga bata mo. Masaan pa ba mga yan? Aba, Judge, andyan lang yan pero laging handa. Ngayong pinalamig na natin ang sabaw, pwede na nating higupin. Nakikilamay ako. Dalenso. Sir. Sonia. Huling gabi to ni Ipe. Natitiyak kong siya'y malungkot at nagdaramdam. Bakit? May dahilan ba para siya'y mabalisa? Ang kapatid niya si Christy. Nung nagpabinyag kami, hinihintay namin siya noon. Hanggang sa huling gabi niya sa lupa. Hindi pa rin dumarating ang hipag ko. Nag-aalala ako tuloy baka may sakit siya. O baka naman, baka may nangyaring hindi maganda sa kanya. Baka naman hindi na pagsabihan. Hayaan mo, may kaibigan si Gani sa Maynila. Nakakasiguro ako, makakatulong sila para matagpuan ang kapatid ni Ipe. Ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ko pa napapansin na wala kang kakibo-kibo.
Wala. Naiinis lang ako sa nangyayari sa atin. Ang pagkakapatay kay paring Ipe. Para bang hindi pa sapat ang ginagawa natin. Parang walang saysay ang pagpapakahirap ng isang pulis. Dahil hindi maubos-ubos ang mga problema dumarating sa atin. Masakit talagang malagasan ng isang kasama at kaibigan. Pero hindi maiiwasan yan, Sonia. Kasama yan sa trabaho natin. May iwasan. Bakit hindi? Bakit hindi na lang kaya tayo mag-resign? Magbitiw tayo. Maghanap tayo ng ibang trabaho. O magnegosyo kaya. Pulis ka rin, Sonia. Gusto kong ikaw mismo sumagot sa tanong mong yan. Yung talagang nasa loob mo. Bilang isang pulis, ni sa isip, hindi ko iisipin magbitiw. Pero bilang isang asawa, wala akong gugustuhin kundi ang makita kang ligtas sa lahat ng oras at anumang bagay. Una, sa pagkapulis ko. Una sa lahat, asawa muna kita. Boy, di ba sa gawi rito nakatira si Teniente Guerrero? Oo, dyan ho, oh. Saan? Dyan ho, hayaan nyo, pagdaan ko, tuturo sa inyo. Alam mo bang walang kagulay-gulay yan sa palengke? Yung taniman pala sa Ilaya ay nasalanta mabuti ng bagyo. Ang daming napinsala. Hindi lang pala gulay mataas ngayon, kundi karne at manok. Mabuti na lang ang isda, hindi pa rin tumataas. Departamento mo na yon. Ikaw na ang bahala. Siya nga pala. Nagkita nga pala kami ni Aling Marta nung isang araw. Ipinakikiusap na naman yung anak niyang adik. Sabi ko naman sa kanya, pabayaan mo na siya doon sa kulungan ng madala. Ah, ganun ba? Tama yung sinagot mo. Wala namang ginawa yung anak niya kundi mamerwisyo. Sonia, tutuloy na ako. Magkita na lang tayo sa munisipyo. Gani, siya nga pala, yung pinare-report mo sa akin tungkol sa robbery, nasa lamesa mo na. Tuloy na ako. Huwag mong kalilimutan, ha? Hindi. Sigurado ho ba kayong dito dadaan si Epe? Wala ho ba siyang ibang dinadaanan? Oo, walang paltos yun. Maya-maya lang nandyan na yun. Bakit ba? Anong kailangan niyo sa kanya? Wala ho. Wala naman hong ganong importante. Baka ho pagdating namin sa munisipyo, marami hong tao, hindi ho kami makasikaso. Pag dumadaan ho ba siya rito, may kasabay ho ba? Wala ho. Kadalasan nga nag-iisa. Yun nga ang asawa niya Sa munisipyo na lang sila nagkikita. Umaga sa inyo, Aling Karing. Magandang umaga naman, Hepe. Pare. Diyan na. Diyan na, pare. Gani, Manggani.
boy. Manggani, nakita niyo ba yung mga taong naghanap sa inyo? Ha? Sino mga tao? Ayun o. Saka yun o. Kamusta ka? Anong pakiramdam mo? Kahapon ko pa sinabi sa'yo magaling na ako. Gusto ko na nga umuwi eh. Ewan ko ba dito sa doktor na to kung bakit ayaw pa ako pauwiin. Huwag kang magmadali, Sonia. Mahirap na. Baka bumuka yung sugat mo. Lalo kang matatagalan dito. Ano kayang gagawin ko pag wala ka? Danny, nakilala na ba nila yung mga umamboy sa'yo? Oo, Sonia. Nalaman na namin kung sino. Mga tiga Maynila sila. Siguro naman hindi na kailangan maging manghula ka pa para malaman mo kung sino nagpadala sa kanila rito. Alam mo, Gani, sa 3 araw na pagkakakonfine ko dito, nagkaroon ako ng pagkakataong mag-isip. Nang mamatay si paring Ipe, nakita ko sarili ko sa katayuan ni Teresa at bigla akong naawa sa aking sarili. Naisip ko una, ang kapakanan natin. Mali pala yun. Ang mahalaga pala, ang ating serbisyo. Paano kung lahat sila'y magbitiw? Paano ang mga umaasa sa atin? Tama ang kasabihan. Ang sundalo daw ay lalong tumatapang kapag nasusugatan. Totoo man ang kasabihan o hindi. Pero ang nararamdaman ko ngayon, pinabalak mo pumunta sa Maynila, hindi ba? Ganun na nga siguro. Siguro? Pinapayagan naman kita eh. Ingat ka lang. Major Fernandez speaking. Oh, si Gobia, bakit? Abay, gumawa kagad kayo ng waran. Baka makapuslit pa yan. Sige, malaman ko ang resulta kagad, ha? Sige. Sibal! Sir, may bisita ho kayo. Tuloy kayo. Tuloy ka. Sir. Guerrero! Aba, tuloy! Sir. Guerrero, kumusta ka? Mabuti ho, sir. Halika, maupo ka. Thank you, sir. Mahirap nating idiin si Valderrama dito sa asunto ngayon. Tandaan mo, ha, nasa loob pa siya. Balita ko pa humihina yung dating kaso laban sa kanya. Dapat mag-ingat ka. Pag nalaman ni Judge o mabalitaan niya na nandito ka sa Maynila, ay hindi kanya titigilan. Dapat sa'yo, planuhin mong mabuti ang gagawin mo. Tungkol naman dun sa sinasabi mong kapatid ng kaibigan mo, medyo mahihirapan tayo. Malaki ang Maynila. Napag-alam ko, Major, may nakakita daw sa kanya sa may tourist belt. Wala tayong problema dyan.
Pasasamahan kita kay Sibal. Basta't ang pinag-usapan, ermita. Walang hindi nalalaman yan. Si Major naman, Oh. baka maniwala si Tiniente totoo yung sinasabi mo, sir. Tiniente, biro lang yun. Maraming salamat sa tulong niyo, Major. Pag may kailangan ka, magsabi ka lang. Ngayon na lang ako mamimili para bukas. Wala na akong gagawin kundi magluto. Bukas na. Mahirap sa akin yung wala ka rito eh. Bukas na madaling araw kung gusto mong mamili. O sige. Tsaka nga pala, Saka ano? may pinadala sa akin dito eh. Sa palagay ko, subpuya na ito eh. Tignan ko nga. Sandali lang ha. Meron lang akong kakausapin. Kapi lang ho. Oo. Sige, kuha na lang ako dyan. Tinyente, mabutit na pasel ka. Umorder ka na ba? Oo. Ano ba may paglilingkod ko sa'yo? Dediretsahin na kita, Pido. Gusto ko sanang maalala mo ang pinagagawa ni Judge Valderrama nung siya'y West pa. Lalong-lalo na sa'yo. Isa ka sa mga naperwisyo na gusto. Gusto mo bang maulit yon? Kung sakaling maabsuelto siya. Ayaw bang mahinto yung pinagagawa niya nung araw? Ang sama nito, Tinyente, kahit na tumistigo ko, hindi ako nakatitiyak kung talagang makukulong si Judge. Marami siyang koneksyon, marami siyang pera. Bihira ang taong hindi niya masusuhulan. Ikaw na rin may sabi, Tinyente. Nagagawin din niya ang dati niyang ginagawa. Kung sakaling maabsuelto siya. Sa akala mo kaya hindi niya ako kainitan? Yan isang bagay na dapat natin ipagsapalaran. Pero pinangangako ko sa'yo, bibigyan ka namin ng proteksyon sa ilalim ng batas. Nahihiya ako sa iyo, Teniente. Malaki na hirap mo sa asuntong ito. Pero napag-usapan na namin mag-asawa ito. Mahirap nang bumangga sa pader na bato. Naiintindihan kita at hindi kita sinisisi. Siguro ang umiiral na sistema sa ating lipunan ang dapat punahin. Para bang mas pinapaboran na may kasalanan kaysa sa biktima. Pero ano magagawa natin? Nandyan na yan. Pero hindi naman pwedeng habang panahon, tumahimik na lang tayo. Magtulungan tayo para madaig natin ang sistemang yan. Pasensya ka na, Teniente. Kung sa bagay, tama lang yung sinasabi mo. Tungkulin mo yan sa batas eh. Pero unawain mo rin ako. Tungkulin ko rin sa pamilya ko. Kung wala lang akong asawa at anak, kahit saan tayo makarating. Cool. Pero sa kalagayan ko, mahirap. Hindi ka pa magsasabi na totoo. Sino yung naghahanap sa'yo? Kamag-anak mo, no? Magsalita ka! Di ko alam. Di ko alam ang sinasabi mo. Wala akong kamag-anak. Anong wala? Ba't ka hahanapin nun? Hindi mo naman customer dito yun, ha? Saan mo siya nakilala? Magsabi ka ng totoo. Hindi babasagin ko yung mukha mo! Wala. Wala akong alam sa sinasabi mo. Delikado na nangyayari, pare. Yung naghahanap kanina, para kang dating. Masyadong marami nang nalalaman ng babaeng yan. Kaya dapat ipasura na. Ano ba yan? Ang tagal naman ng dalawa, no? Oo nga, yung boyfriend ko kanina pa naghihintay eh. Oh, eto na pala sila eh. Ay, naku, ano ba naman? Bakit ngayon lang kayo? Ay, sorry ha. Sorry. Kayo talaga, no? Madalas. Paano naman eh? Kasi lagi naman kayong ganyan eh. Halika na nga. Halika na tayo. Baka naman inaalat-alat na naman ako ngayon. Wala naman akong kinita. Uy, ako nga. Dali, tara na. Tara na. Ay, magkano kinita mo? Ay, naku. Ako, talo ko eh. Talaga. Kuripot yung ka-table ko.
nasaan si Christy. Boss, talagang hindi ko alam. Kapag hindi mo sinabi sa akin na gusto kong malaman, hindi na matutunay ang kinakain mo. Nasaan? Sa kwarto! Sa itaas! Sa 15! Ay, talaga? Aba, ay, nakuloy ka sa amin. O, di ba naman naman siya? Malamang na naman ang hindi nung iyong isa. Uy, sakit, di ba? Mamaya. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko sa'yo wala rito hinahanap mo? Ang hirap sa'yo. Magsinungaling lang, hindi ka pa marunong. Christy. Christy. Boss! Pinasok tayo! Tara! Balik! Si Christy! Nawawala si Christy! Ako nang bahala sa kanya. Hayaan muna natin siya makapagpahinga. Andito lang naman ako sa kwarto. Baka magising siya. Tiniente, magkape muna tayo. Pasensya ka na, Siban. Hindi ako nakabalik doon sa lugar na pinag-usapan natin. Dahil kung kakalas ako sa club, baka mailipat nila si Christy, mahirapan tayong hanapin siya uli. Oo nga, pero delikado yung ginawa mo. Mabuti na lang nagkaganon. Oo nga pala. Meron tayong pagdadalang kay Christy. Isang rehabilitation center para doon sa mga nagtitake ng drugs. Kilala ko yung Madre Superior. Walang problema. Wala pang makakaalam na doon natin siya dinala. Bye! Bye, Nor. Bye! Oh! Magandang umaga ho, Sister Rose. Magandang umaga naman, Sibal. Bakit ngayon ka lang napasyal? Mukhang marami tayong lakad, ah. Oo nga ho eh. Pasensya na kayo. Oh, kumusta, Kabo? Aba, sister, hindi na kabo. Sarhento na. Detective Sergeant. Aba, congratulations! Salamat to. Ayaw nga pala, si Teniente Guerrero, kaibigan ko. Kumusta, Kumusta po kayo? Siya naman ho, si Christy. Kapatid siya nung kasama namin sa hanap buhay. O ano may paglilingkod ko sa inyo? O sige, upo. Maupo kayo. Naiintindihan ko ng lahat. Wala na kayong dapat alalahanin. Maaari nyo nang iwanan si Christy. At kami nang bahala sa kanya. Maraming salamat ho. Christy, iiwan ka muna namin dito. Huwag kang mag-alala. Madalas kitang dadalawin. Kailangan ba akong maiwan dito? Oo. Para sa kabubuti mo ito.
Gusto ko lang isole itong naiwan ng mga nasirang bata mo. Nakita kong nakakalat sa daan. Mabuti naman at naparito ka. Isang karangalan para sa akin ang dalawin ako ng isang kababayan. Kahit nakakulong ka pala, umaabot kung saan-saan ang kamandag mo. Pati na ang mga testigo laban sa'yo, tinatakot mo. At Valderrama, muntik mo nang mapatay ang aking asawa. Napakadali mong magbintang, Guerrero. Paano mong papatunayan ang mga sinasabi mo? Samantalang nakakulong ako rito. Paano mo ako maisasangkot, Aber? At tungkol naman kay Aguilar, kung sakaling tumistigo siya laban sa akin, hindi magkakaroon ng mabigat na halaga ang kanyang testimonya. Huwes ako, Guerrero. Alam ko ang batas. Sa capital offense, kailangan mapatunayan beyond reasonable doubt na ako nga ang mastermind. Alam mo nga ang batas. Pero yan ay ginagamit mo sa kawalangian mo. Ano man ang gawin mo, hindi kita papatulan, Guerrero. Lagi kong tinatandaan si Mateo. 5:44. Mahalin mo ang iyong kaaway. Ipagdasal mo ang mga tumutulig sa sayo. Marunong ka rin palang magdasal ngayon. Guerrero, huwag mo palang kalimutan. Sa 15, babasahan ako ng sentensya. Kinukumbida kita. Pero bago yon, kung may kailangan ka pa sa akin, narito na ako. Hindi ako alis. Sir, ito hinihintay nyo. Kompleto na. Good. Good. Tama ang ginawa mo, Tiniente. Sana malaman natin kung sino-sino yung mga kasama ng grupong yan. Sir, sa ngayon, ayoko munang biglayin si Christy. Hayaan muna natin siyang makarecover ng gusto. Total naman ho, sir, nasa mabuti siyang kamay. Anytime ho, pwede namin ho siyang puntos. Guerrero! Manang sala. Sir, no, sir. Nandito ko na naman pala sa Maynila. Hindi ko alam. Nung isang araw pa ako dumating. Ba, kailangan lumabas tayo isang gabi. Meron tayong pupuntahan. Tsak na masisiyahan ka sa lugar na yun. Si Val, kasama ka. Kailan to? Tsaka mo na malalaman sa akin. Sige nagmamadali ako eh. Sige. Sir, good luck. Sa loob ng halos 10 buwan, ay napakinggan ng hukumang ito ang lahat ng mga testigo. Pinag-aralan ng iba't ibang katibayang isinampa. Nang sa gayon, ay may gawad ang katarungan. Sa paghahangad nitong tinatawag na katarungan, huwag sana nating kalilimutan ng mga nasa sakdal ay may karapatan din. Sila ay tinuturing na walang kasalanan hanggang sa mapapatunayang sila nga ay nagkasala. Ang ating batas na hinubog pa ng kasaysayan ay ganito, sa dahilang hindi ito maaring maging padalos-dalos. Kung masaklap isipin na kung minsay napapalaya mga may sala, 10 ulit ang saklap para sa isang taong nabibilanggo at napaparusahan kahit siya ay walang sala dahil hindi naging maingat ang hukuman. Ang pagliliti sa isang gawaing mabusisi, kailangang maging masinop, kailangang halongkatin ang katibayan sa bawat sulok. Ngunit hindi rin naman maaaring maging mapusok, sapagat ang paglilitis ay walang puwang para sa puot, walang panahon para sa galit. Ang tanging wikang naunawaan nito ay ang mga katibayang dapat maging sapat, matibay, at mapagkakatiwalaan. Kaya, patapos ang masusing pag-aaral sa kaso, napagpasyahan ang hukumang ito ng 2 nasa sakdal na sina Rodrigo Rama at Paquito Maramag ay pinawawalang sala. Praise the Lord! Amen!
Congratulations, boss. Congratulations, oh. Thank you. Maraming salamat, Atty. Maraming salamat. Natapos na rin ang kaso. At malaya na kami. Magpasalamat ka sa Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Alam mo bang Juan, Kapitulo 8, versikulo 37? No, Judge. Sinasabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo ay mananatili sa aking salita, kayo ay magiging tunay kong alagad at makikilala ninyo ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen, Judge. Amen. Katotohanan ka mo nagpalaya sa inyo? O kasinungalingan? Guerrero, hanggang ngayon ba naman? Anong klase kang pulis? Bakit hindi mo sundin ang batas? Yan nga ang gusto kong masunod. Ang katotohanan at katarungan. Iyon naman pala eh. Di bumalik ka na sa probinsya. Kailangan ng serbisyo mo ron. Baka may nawawalang tuta o kuting. Walang maghahanap. At dito naman, hayaan mo nang ang desisyon ng hukuman ang maipatupad. Valderrama, ang lakas ng loob mo. Kumot na ikot-ikutan mo ang batas. Makikita mo rin ang kaharap mo. Pwede ba tigilan mo na yung kadadaldal mo? Kung sa korteng ito, naabsuelto ka, tignan natin kung ibaguhos ka sa'yo. Aba, gusto pa yata maging huwes de kutsilyo ng pipitsuging pulis na ito. Tandaan mo ang salita sa banal na aklat. Lucas 6:37. Huwag kayong hahatol at nang hindi kayo hatulan. Valderrama, sinasabi rin sa banal na aklat, sa pamamagitan ng isang malaking baha, lilipulin niya ang kanyang mga kaaway at tutugisin patungo sa kanilang kamatayan. Nahum 1:2. Muntik na kitang hindi nakilala. Ang laki ng pinagbago mo. Palagay ko nakasundo mo yung mga madre rito. Oo, mababait naman sila eh. Pero Pero ano? gusto ko sana munang magbakasyon sa Buena Vista. Baka nag-aalala na si Kuya Ipi sa akin eh. Christy, may sasabihin sana ako siya tungkol sa kuya mo. Ano? Galit ba siya sa akin? Kasi hindi niya ako dinadalaw dito eh. Na-aksidente ang kuya mo sa isang lakad namin. Ha? Aksidente? Oo, Christy. Wala nang kuya Ipi mo. Mga kaibigan, nagtipon-tipon tayo ngayong gabi upang ipagbunyi at ipagdiwang ang karawan at pagkakaabsuelto ng isang taong may busilak na puso na hindi natigatig sa anumang sigwada ng panahon. Ang tinutukoy ko'y walang iba, kung hindi si Judge Rodrigo Valderrama.
My dear friends, Pañeros, my brothers and sisters in Christ. Inanyayahan namin kayo ngayong gabi para sa isang selebrasyon. Selebrasyon ng aming pasasalamat sa inyo ng inyong pagsuporta sa amin, lalo na sa madilim na yugto ng aming buhay, ay hindi ko yun nawala ng tiwala sa amin. Higit sa lahat, ay nais kong magpasalamat doon sa nasa itaas. Hindi niya kami pinabayaan. Kahit na sa mga sandaling kami mismo ay nawawala na ng pag-asa. Kung hahayaan ninyo, nais kong ibahagi sa inyo ang ilang salita mula sa banal na aklat na tumulong sa akin upang unawain ang lahat. Mula sa sulat ni San Pablo sa mga Romano, Kapitulo 7, versikulo 23 hanggang 25. Sa isipan ko, gusto kong magsilbi sa Diyos, pero natagpuan ko sa sarili ko na ako pala'y alipin ng kasalanan. Habang tao ako, sino magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Salamat sa Diyos. Salamat kay Jesucristo ang ating Panginoon na nagligtas sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 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 Thank you. Thank you. Thank you very much. Congratulations. Thank you. Congratulations. Nice of you to come. Thank you. Congratulations. Attorney. Sure. Congratulations. Congratulations. Upo kayo. Enjoy yourselves. O ano yan? Judge, may nag-deliver ho sa gate. Sa guard ho iniwan eh. Alam ko na. Pihong yan ay galing kay Atty. Bermejo. Ang konehong yan talagang hindi nakakalimot. Ito ang pinagmamalaki niya sa aking pasalubong niya galing sa Switzerland. Buksan niyo. Oh, Judge, Attorney, alagaan niyo yung mga kadalagahan dyan. Baka wala nang iniinom. Attorney, hindi ba corona ng patay yun? Hey, Paul. Isn't that a wreath? Uh-huh. A wreath for a birthday present? Belia, tignan mo, may corona, oh. Bakit corona? Bakit may corona? Bakit corona ang regalo? Ibig sabihin nun, ha? Alam mo kung sino may gagawa nito? Itapon niyo! Shit! Ay, ano nangyari? Ha? Bakit? Hindi maintindihan. What's happening? Buksan na gate! Sino nagpadala ng huling regalo? Siya po. Guerrero! Baka akala mo mainis mo ako? Gunggong! Hindi ang klase mong yan ang aasar sa akin. Hindi ka ganyang kagaling na lalaki. Pasensya ka na sa regalo ko, Valderrama. Sa susunod, ataul ng padadala ko sa'yo. O, Manamag. Ano resulta ng lakad niyo? Maganda ho. Lagi hong advance magbayad si Mr. Lee. Good. At malaki pa kong order. Ito nga pala, Judge, ang lista ng bagong order ni Mr. Lee. Yun naman talaga usapan eh. Sana man sila makakita ng ibinibigay natin sa kanila.
Judge, nandito daw si Mario. Magandang araw po, sir. O Mario, halika. O ano Mario? Akala mo siguro hindi na tayo magkikita, no? Hindi po, sir. Kasi po umuwi po akong Samar. Dinalaw ko po yung anak ko pong may sakit, sir. Ganun ba? Opo, sir. Ano yung nabalitaan kung may 5 Texas daw ang nawawala sa breeding farm ko? Totoo po yun, sir. Kasi po pinasok po tayo, sir, ng magnanakaw eh. Magnanakaw? Opo, sir. Mario, ang mga sinungaling ay pinarusahan ng Diyos. Sir, hindi ko po magagawa yun sa inyo dahil matagal na po ako, sir, naninilbihan sa inyo. Yung totoo. Sir, nagawa ko pong ibenta ang inyong mga manok dahil po kailangan po na aking pamilya. Nasa ospital po ang aking anak, sir. Mahirap naman siguro kung tuwing may magkakasakit sa inyo, pabawas ang mga Texas ko doon. Baka pagdating ng araw ni Sisiw, wala nang matira. Hindi na po mauulit yun, sir. Talagang hindi na. Jimmy. Judge? Nagmerienda na ba ang Doberman? Sir, Hindi pa yata, Judge. Tamang-tama. Matagal nang hindi nakakatikim ng karne ng tao si Tigre. Sir, patawarin niyo po ako, sir. Sir! Sir, patawarin niyo po ako, di mo ulit. Sir! Maramag, yung pinagawa ko sa'yo. Sikasuhin ka na ho. Good. Well, gentlemen, statistics show that we've gone down by 30% from our former sales. And still going down. This cannot go on. This means our very existence. What are your explanations on this? What are your feedbacks? Bakit nagkakaganyan? We have enough funds for payola. Hindi maaari ang payola. Pati mga tumatanggap noong araw, ilag na ngayon. Dahil sa... attorney, kayo na nga magsabi. Nagumpisa yan dahil sa kampanya ng isang tenyente ng pulis na galing sa probinsya. Kilala ninyo kung sino yon. At binabackup naman ni Major Fernandez. Hello? Hindi ba sinabi ko sa iyo huwag akong istorbohin at may meeting ako? Eh, sir, may tawag ho sa ibaba sa security. Okay, put him on. Sir, sa security division po ito. Magandang araw po sa inyo. May delivery po dito. O ano yan? Wala akong in-order na ganyan. Palisin mo! That bastard. Tinutungan sinabi. Oh, anong ginagawa niyo riyan? The meeting is adjourned. Get out! Maramag. Nakita mo ang ginawa ng garerong yan. Ayaw ko nang palampasin yan. Sigurado ba dyan? Oo, dyan nakatira si Sarento Sibal eh.
Check na dyan tumutuloy yan. Eh, ba't ang tagal? Ikaw naman, meron mo naman taong pare-parehong oras ng uwi kong gabi. Relax ka lang. Huwag kang mainip. May dumarating. Castro, salamat ha. Ayos lang, Tiniente. Sino yan? Sandra, si Christy ito. Oh, Christy, sandali ha. Halo, Belo. Anong nangyari? Si Guerrero ito. Huwag mo nang hintayin ang mga bata mo. Magpadala ka na lang ng mga tao rito para madala sila sa morgue. Biniwan niyo ako, mga hype kayo! Hoy! Ikaw pala si Christy. Kapatid ka pala ng kaibigan ni Guerrero. Ano ho bang kailangan niyo sa akin? Bakit niyo ako ginaganito? Manasala, sana hindi na natin dinala rito yan. Dapat doon pa lang, pinatumba na natin. Anong sinabi mo kay Guerrero nung kunin kanya sa club? Natatakot ka rin pala, no? Ang sagutin mo, tinatanong ko sa'yo. Wala. Wala akong sinabi sa kanya. Pero pag may nangyari sa akin, Ano? Ano kung may mangyari sa'yo? may iniwan akong sulat. Pag may nangyari sa akin, siguradong makakarating yun sa kinauukulan. Nakalista lahat ng mga pangalan niyo ron, pati na rin ng mga koneksyon niyo. Ngayon, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Hindi natin malaman kung totoo o hindi ang sinasabi ng babaeng ito. Pwedeng tinatakot lang tayo. Pero dapat masiguro natin
kung meron nga siyang iniwan sulat o kung kanino. Mawalang gala nga po sa inyo. Ano po may paglilingkod ko, sister? Saan po ba makikita si Teniente Guerrero? Yun yung pulis probinsya. Tiga Buena Vista ho. Opo. Sandali po lang. Manasala! Nakita mo ba si Teniente Guerrero? Hindi, bakit? Hinahanap ni sister. Magandang umaga ho. Ano mo yun? Gusto ko pong malaman kung saan ko makikita si Teniente Guerrero. Pero lang po sana ako ibibigay sa kanya. Ibigay niyo na lang ho sa akin at ako na magbibigay sa kanya. Sa kanya ko po kailangang ibigay Baka na kila Sargento Sibal pa ho siya. Ibibigay ko na lang ho sa inyo address, doon nyo na lang ho puntahan. Sige po. Salamat po. Nakakagulat ang sinasabi sa sulat na yan. Alam ko si Manasala may kalokohan. Pero hindi ko akalain gano'n kagrabe. Ang mga pangalang binabanggit dyan, may mga record. Andiyan na yung prostitution, extortion, drugs, pati na murder. Lahat na yata ng illegal nasa kanila Lumalabas pa ngayon, si Manasala ang ulo. Alam nyo, nakita ko lamang ang sulat na yan kaninang umaga. Sa ibabaw ng tukador sa kwarto niya. Sa akala ba ninyo may kinalaman ng mga taong yan sa pagkawala ni Christy? Maaari, sister. Pero hindi sapat ang sulat na ito para makasuhan sila. Mas malakas ng katibayan ang kailangan natin. Ito kaya ang gawin natin, Teniente. Subaybayan natin yung isang taong lagi nakadikit kay Manasala. Isang impormante. Alam ko pag may mabigat na lakad si Manasala, siyang ipinatatawag. Si Flores. Si Flores, marunong yan. At talaga namang maraming nalalaman. Kaya lang, pag nakaamoy yan ng bulilyaso, sisibatan ka niyan. Yan ang unang mawawala. Para bang bote, kahit saan mo pihitin, bilog. Pero sa totoo lang, mahusay na. Si Flores to. Talagang magaling. Ang diferensya lang, hindi pwedeng pagkatiwalaan. Ubod ng gulang. Pero duwag naman. Ha! Oh, kayo nang bahala riyan. Darating ako. Kita namin.
Hindi ko gusto ito, Sibal. Masyadong tahimik. Oo, at parang may patay na daga. Kung magkakabiglaan, dun sa mga kahoy, ah. Oo. Ngayon, Sibal! Kailan namin? Mawad ito! Amarilo! Baba nyo! Ano nga ho nangyari nung makita namin? Takbuhan. Sige. Chip! Alam mo yung pangalan. Saan namin dadalhin to? Doon. Doon pala eh. Kabo, firmado na ba yung papeles? Nandiyan ba si Major? Wala eh. Pinatawag sa itaas. Bakit Teniente? Akala ko nagbibiro si Sibal, eh. Nang sabihin niyang dapat ako mag-ingat sa mga anay dito sa departamento. Bakit mo naman nasabi yun? Masama ang salita ng anay sa amin, Teniente. Ang ibig sabihin nun, traidor. Bukod sa sinisira mo ng departamento, pati kasama kinakalaban. Ganyan ang anay. Alam ko. Pero talagang may anay dito. May tinutukoy ba kayo sa amin, Teniente? Turo mo. Mabigat na paratang yan. Mabigat. Masakit pero totoo. Teniente, magkakasama tayong lahat dito. Magkakaibigan. Mahirap yatang paniwalaan yan. Magkakasama. Pero hindi kaibigan. Ikaw ang tinutukoy ko, Manansala. Nasisira na ba ulo mo? Paano ako naging traidor? At sino naman ang pinag-traidoran ko? Panindigan mo yan, Teniente. Baka bumaliktad ang ihip ng hangin, ikaw ang malintigan. Sibal. Sana kikilos! Tumigil na yan! Magkakasama tayo eh! Konting lamig lang! Tumigil ka! Baba mo yan! Manansala! Huwag kang bubunot. Uupakan kita. Huwag kang gagalaw, Siban. Ikaw talaga, Flores, oh. Hindi ka maasahan sa... Patay na to, ah! Matigas na.
Boy, isama mo na ito. Paano ha? Thank you, Judge. Maraming salamat sa inyo. Sige. Kumusta na sa atin, ha? Sige po. Sige. Mauna na ako. Sige, Padre. Punta na sa comfort room, ha? So we're losing about 100,000 in 3 months. Really? Huwag kayong aharang-harang dyan, tatamaan kayo sa akin. Anong ibig sabihin nito? Hanggang ngayong ba, Guerrero, ayaw mo akong lubayan? Hindi mo maatim na naabsuelto ako? Maaari ba? Magbabawas lang ako. Hindi pa ako tapos sa'yo, Valderrama. At talagang hindi kita lulubayan. Sige, lumapit ka. Maramaghuwag. Alam ko may kargamento ka ng gamot na manggagaling sa Saba. Ilang tao na naman ang papatayin mo? Ilang pang mga batang igugumon mo sa bisyo? Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Ang hirap sa'yo, Guerrero. Wala kang ibang nasa ulo kundi pagbitangan ako ng kung ano-ano. Hindi kita pinagbibintangan. Alam mong totoo lahat ang sinasabi ko. At huwag mong gagamitin ng reliyon para ululin ng mga tao. Ang tapang talaga ng apog mo. Guerrero, ang lahat ng bagay ay may hangganan. Huwag mong subukan kung hanggang saan aabot ang kahibangan mo. Pag dumating ang araw na yan, kasunod na ang oras mo. Tanda mo yan. Ngayon, maaari ka na magbawas. Tapos na! Judge, ano nangyari sa inyo? Tarantado ka pala, nakita mong naihi eh. Oh, bakit? Hindi ako makatulog eh. Maalisangan. Panay pa ang sipa nito eh. Nako, malapit na yan. Natuloy ka ba kanina? Oo, dumaan na ako sa Divisoria. Bumili na ako ng lampin at mga barbaruan ng bata. Sana nag-stock na rin tayo ng gatas. Baka tumaas. Mabuti na yung may reserva tayo. Guerrero, nasaan? Ewan ko. Hindi ko alam. Boss, wala. Wala. Paano ito? Nakakarahan mo na ako. Ibuburahin ko na lang. Kawawa naman yung mag-asawa. Ano nangyari doon? Wala pa pumapasok sa loob eh. Ay, bakit? Namatay na kaya. O, eh, kasi namatay. Ay, ko. Oh, sa kanila. Ano ba yan? Kasi, tutulog ko eh. Wala nga ako. Marinig ko. Diyan na ako.
Maramag. Nag-aalala ako sa'yo, Gani. Dahil nagkausap kami ni Major Fernandez at nabanggit niya ang mga nangyari sa'yo nitong mga huling araw. Alam kong dinaramdam mo ang mga nangyari kay Sibal. Di mawala sa isip ko, Sonia. Dahil kung di ako tumuloy sa kanila, hindi mangyayari ito. Ikaw na rin ang nagsabi sa akin na ang pangyayaring ito ay kasama sa trabaho ng isang pulis. Alam mo, Gani, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa'yo. Kung paano ko bubuksan na ang mga ginagawa mong paraan sa kaso ni Valderrama ay hindi ginagawa ng isang pulis. Pero Sonia, yan lang ang paraan na naiintindihan ni Valderrama. Wala siyang sinusunod na libro. Kaya mga paraan na ginagawa ko ay dapat lang para siya suminaw. Naroon na ako, Gani. Pero ang mga nangyayari ay masyado ng personal. Ang pagkamatay ni Sibal ng kanyang asawa at ng kanilang magiging anak ay personal para sa akin. Kaya personal siyang mananagot sa akin. Sonia, higit kong kilala si Valderrama. Tulad siya sa isang puno na lumalago ang mga dahon. Sumasanga at nagbubunga ng masama. At para mamatay ang puno niyan, kinakailangan putulin ang masasamang ugat. Alam ko sa mga ginagawa ko ngayon maraming pumipinta sa akin. Pero yan ay hindi ko papansinin. At kahit matanggal ako sa serbisyo, makuha ko lang si Valderrama. Titiisin ko. Ano ba yung mangyayari, Gani? Kasama mo si Christy sa atin. Naniniwala ako na kaya niya. Sonia, alam kong mahirap unawain. Pero dapat kong gawin. Guerrero, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Maramag at si Valderrama? Hindi ko alam. Huwag ka na magsinungaling. Talagang hindi ko alam. Sige, tuloy mo. Ngayon, nasaan sila?
sigurado yun. Ito nga't pinagantay tayo eh. Wala, ina naman kayo nito. Magkano kaya ang bawat isa sa atin? Ay, hindi tayo agrabyado. Pwede na ba ito? Pwede na. Okay ba dyan? Nakayos na? Baka mamaya, mas maganda yun. Ito kaya? Malinong ba talaga? sumasalubong sa atin? Alamang nagiinuman ng mga loko. Ako bahala sa kanila. Walang gagalaw. Maramag. Ihawak mo. Baba mo. Guerrero, pagsisisihan mo ang ginawa mong ito.
Baka ang akala mo kumupulis ka. Kaya mong lusutan ito. Ikaw ang hindi makakalusot. Guerrero, alam kong matalino ka. Pwede natin pag-usapan ito. Alam mo ba kung ano ang laman ito? At saka yan. 3 milyong piso, Guerrero. Ibibigay ko sa iyong lahat. Pwede ka na magretiro. Pwede ko namang kunin yan eh. Matapos kitang patayin. Huwag naman ganoon. Valderrama, tapos na ang pamimili mo. Para kay Sibal. Ngayon, ako ang huhusga sa'yo. Ito na siguro ang pinakamalaking halaga ng drugs na nahulog sa ating kamay. Nakakatakot isipin kung anong mangyayari kung ito'y naikalat sa lansangan. Garsindan. Labas na rin yan. Yes, sir. Cabo, wala namang ibang sinabi sa iyo si Teniente Guerrero nung tumawag sa iyo? Wala na, sir. Itinuro niya ang lugar na ito at kung ano ang matatagpuan dito. Maliban doon wala na. Saan kaya siya? Guerrero? Guerrero? Nandito lang ako. Nasaan ako? Nasa apartment ka. Ano ka mo? Hindi kita marinig. Sinabi ko nasa apartment ka. Micho? Guerrero? Bakit mo ako nilagay rito? Guerrero, dapat ka nga magpasalamat. Linagay kita dyan. Guerrero? Alam kong nagbibiro ka lang. Nagbibiro ka lang, hindi ba? Guerrero? Takot ako sa dilim. Hindi ako makahinga rito. Guerrero? Guerrero, kung ano man nagawa ko sa'yo, at doon sa iba, hindi na mauulit yun. Talagang hindi na mauulit. Guerrero, palabasin mo na ako rito. Guerrero, nandiyan ka pa ba? Guerrero? Guerrero?